Apo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hoy, 2x2. Grabe tong si Tunying tsaka si Jerry Baha. Walang hiya naman, oh. 10 minutes commercial, iniwan sa akin. Lang hiya kayo, oo. Oras sa Bishop Ephraim Pautagana, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Malacanang. Ay naimbang bigat po Presidente Bonget Marcos. Abay, what is happening to our government hospitals, Mr. President? Abay, sa inyo na akong magsusumbong. Ha? Apo Little President Lucas Bersamin. Saan naman kayo nakita mahabigan ng mga pasyenteng ooperahan sa isang government hospital? Walang ya, parang parang Christmas party mga kuya mga ating, ha? Abay, kung sino ang ooperahan, i-schedule, abay iraraffle. Walang ya. Saan ka naman nakita ng ganyan, Secretary Ted Herbosa? Pasyente, ha? Aba, parang telebisyon, ayan, parang ref, ha? Parang electric fan, rice cooker, o kaya ay ano pa ba, ha? Water heater, ayan, kettle na iraraffle sa Christmas party. Walang hiya naman ha? What is happening to our hospitals, Mr. President? Abay, siguro dapat kalampagin natin ang mga taga-DOH. Naku, malo. Naka-schedule pa naman yung DOH na interviewin natin ngayon. Baka hindi na magpa-interview sa atin. Walang hiya, oo ha? Abay, yung mga pasyente na, ay naku, talagang maiiyak ka ha? Maiiyak ka talaga, Senator Christopher Bongo, Senator JB. Abay, mantakin po ninyo mga kaibigan, saan naman kayo nakita ng pasyente, ha? Abay, 24 hours, ha? Abay, nakaupo sa monoblock, ha? Abay, ilan-ilan lang yung kanilang wheelchair. Abay, kaya monoblock yung inuupuan ng mga pasyente na nakapila sa operasyon. Walang hiya naman ha? Abay, sabi ibang pasyente, Doc, Ma'am, pwede po bang magdala kami ng wheelchair na lang para hindi naman kami 24 hours nakaupo dito sa monoblock. Abay, bawal daw. Kaya siguro, Miss May, Miss Operation Tulong may binauhan. At yung mga kuya nga pala natin, mga nobilities ng Mabuhay Shrine Club. Abay, most merciful illustrious potentate John Espinosa. Ayan. Abay, baka pwede tayong mag-donate ng total, marami tayong mga wheelchair na idinodonate. Dito na lamang sa ospital na ito, ha? Dito na lamang natin i-donate yung mga wheelchair. Miss May, ha? Alang ya, operahan, nakapila sa operasyon. Abay, may gitsandaan mga kuya, mga ateng, mga Dr. Alan Ratio. Mantakin mo yan. Diyos ko, pagkatapos iraraffle, ha? Malungkot pa, marami daw doktor, ha? Nakabakasyon, ha? Walang naman ha?
Anyway, sana yung bakasyon na yan huwag na mga pa-junket na mga pharma companies, ha? Alam niyo yung mga pharma companies magagaling, ha? Ayan, makakota lang. Hindi naman natin nilahat ng mga doktor, pero marami pong ganyan. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas. Ay, buhay. Tignan nyo nga naman ha? Sabagay, sabi nga nila, beggars cannot be choosy. Pero nasa naman ang malasakit nila, Senator Bongo, ha? Ay, Senator Bongo, pakipasya lang nga ito, pakisabi dun sa mga staff mo, ha? Pakipasya lang itong ospital na ito at baka pwede rin po kayong magdala ng wheelchair. Para yung mga pasyente hindi po nakaupo sa monoblock na walang sandalan. Diyos ko. Ngayon mga kaibigan, nasa ating linya na ang isang opisyal ng Department of Health. Kailan ba natin huling in-interview si Health Secretary Ted Herbo sa Maluha? Ang tagal-tagal na, last year pa yata. Mula nung naging DOH Secretary ito, minsan lang yata natin na-interview. Anyway, nasa ating linya mahabigan ang kanilang spokesperson. Ayan. Sana'y masagot at matugunan itong mga reklamong ganito, ha? Anyway, Asek Albert Domingo, ha? Ayan, pasadahan ko lang yung ilan natin mainit na mga balita, ha? Abay, tinamaan na magaling mga kuya, mga ating mga misis, mga Bicolano, ha? Abay, may papasok na mga bagyo. Diyos ko po, mahabagin Lord. Naku, baka malakas ito. Baka kasing kalakas ni Colonel Ariel Kerubin. Ang pangalan daw po ng papasok na bagyo mahabigan bago magpasko ay bagyong Kerubin. Aba, Medal of Valor Award pa itong bagyong ito, ha? Bagyo ang dating Kuya Ariel. Ayan, Senator Ariel. Pagkatapos sumabay pa yung pagsabog ng bulkang Kanlaon kahapon. Ayan yung Taal, ha? Parang kasing init ba ng impeachment complaint, ha? Na isasampa laban kay Vice President Inday Sara, ha? Pero sabi ni VP Sara, welcome, bring it on. Malaman din ng ateng, ha? Apo Mans, ha? Second gentleman, ha? Pero sabi naman ni Kong Akop, good morning Apo General Romy Akop at Congressman Joel Chua, ha? Ang BP Inday daw ay swak sa kasong plunder sa maling paggamit ng confidential fund. Ako, eto, may kudita pa sa Senado, ha? Ayan. Pero may defender si De Butler, ayan, Senate President Chis De Butler Escudero, ha? Ikukudya daw ni Principal, ayan, Senator Cynthia Villar. Pero sabi naman Senator Jinggoy, wala na oras, magbabakasyon na sa Miyerkules, next week, ha? Pagkatapos tama lang si Chis na Senate President, ha? At may impeachment complaint hearing dahil abogado ang Senator Chis. Asek Albert Domingo ng Department of Health. Asek, good morning. Naimbagang bigat Apo Assistant Secretary. Naimbaga bigat, Manong Lacaideo, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Ayan, bumabata ka, Asik, ha? Ayan. Maraming salamat, Manong. Merry Christmas. Merry Christmas, naragsak ka Pasko nga rod, Apo. Ayan. When, Manong. Anyway, Apo Assistant Secretary, bago kita tanungin ng mga tips pang ngayong Kapaskuhan dahil baka mamaya may mga atakin sa puso, ayan, high blood. Eto nga muna, ha? Ayan, ayan, babanggitin ko na, ha? Ganun ba talaga ang procedure natin? Bakit inirarapol ang mga inooperahan? Ayan, banggitin ko na ang ospital, ha? Ito po ang Rizal Medical Center dyan sa Pasig. Bakit yung mga pasyente ng gallbladder dyan irarapol daw po yung mga ooperahan, Secretary, sir? Asek, Opo,
Ganun ba talaga yan? Manong Lakay, na pakinggan ko nga yung ikay nag-i-intro at yung nga, nabuti na sabi niyo yung ospital. Tatanungin ko sana, ano ba to, DOH or LGU? So malinaw na kung Rizal Medical Center ang pinag-uusapan, DOH po yan. So agaran po namin titignan. Opo. Yun pong termino na raffle, alam po namin na hindi maganda pakinggan, lalo na sa panahon na ito kasi nga parang ang dating Christmas party na kung anong premyo na makikita. Pero Manong, siguro tignan natin kung ano yung konteksto. Bagamat hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon dun sa ospital na yon, maaari kasing non-emergency po yung ating mga kaso. Meron pong iba pang halimbawa ng mga raffle. Kunyari, pag tayo po ay nasa korte at may mga kaso na dumating sa mga huwes, ang mga huwes po nag-raffle sila kahit hindi po panahon ng Pasko. So hindi ho ibig sabihin na negative ka agad yung raffle. Pero Manong, kailangan tignan natin ano bang konteksto. Ano bang mga kaso ng pasyente to? At ako'y nababahala rin nung narinig ko yung sinabi ninyo na pinag-aantay na, or actually narinig ko sabi nyo hindi nga pinapayagang mag-antay, no? Kasi sabi daw walang upuan, medyo nakakalungkot. So we will look into it, Manong, and ito yung dahilan kung bakit sinasabi ni Secretary Herbosa, yung bagong urgent care and ambulatory service centers o yung bukas centers, napakahalaga kasi may mga operasyon na hindi kailangang ipasok sa ospital, pwedeng operahan ng outpatient at pwede itong tugunan at pauwiin rin. At actually sa PhilHealth, tinutugunan na rin namin kung magkakaroon ng package para sa mga ito para hindi na ipapasok sa ospital, Manong. Sana nga ganun na. Tama ka rin naman. Yung mga emergency talagang, siyempre emergency yan. Priority yan. Kaya lang yung mga tama, hindi na masyadong pero candidate for operation. Yun ang iniraraffle. Raffle ang term na ginagamit, Asik Albert Domingo, sir. So, ang malungkot pa rito, baka pwede bang kung ganito karami, mga around 100 yung pasyente na nakapila sa operation, pwede bang limitahan din yung bakasyon ng mga government doctors natin? Kasi sabi, marami daw nasa seminar, ganyan. So, yung, katulad nung nagreklamo sa akin kahapon, baka daw next year pa sila operahan, pero hindi man pinapayag umalis ng ospital. At ang malungkot pa rito, maawa ka. Buti nga yung iba, nasa monoblock, naka-wheelchair. Yung iba, nasa lapag na po ng Rizal Medical Center, Assistant Secretary, sir, baka pwede yung pasyalan. When Manong, tama yung sinabi niyo no, na kailangan tignan natin na sa konteksto ng tinatawag na triage, bagamat ito ay hindi mga emergency at mga elective. Tama kayo na dapat meron ng reasonable expectation kung kailan mauoperahan sila. Ayaw naman natin pag-antayin na matagal ang ating mga kababayan. Itignan namin yung sitwasyon. Ang isa pang posibleng solusyon dyan is may mga ospital na maaaring malapit dun sa Rizal Medical Center kung hindi man na DOH ay LGU or alam nyo, ito yung mas mahaba kaayusan dyan, no? Alam nyo, yung PhilHealth kaya rin tinataasan yung kanyang mga case rates para yung mga private hospital kahit papano ay makakakuha na rin ng ating mga pasyente na dati hindi kaya magbayad sa kanila at ngayon ay makakayanan. By the way, ang mga private hospital sa minimum 10% ng kanilang bed capacity ay dapat nakalaan para sa universal healthcare. Pero yun yung for the future pa, Manong, no? Naintindihan ko yung hinaing ng ating kababayan na paano yung ngayon na? So titingnan po namin yan. Agaran po pagkatapos itong interview nito ay ipapatanong ko po kung ano bang sitwasyon dun sa RMC at paano kami makakatulong para yung tawag namin dyan, yung caseload, yung patient load ay mapagaang. Ayan, tama po yung siguro i-assess yung mga pasyente kung pwede namang pauwiin muna kasi isang yung pasyente kausap natin gusto mo pero hindi raw pinapayagan, baka biglang sumpungin na gano'n. So, tama yun, Manong. Oo, kasi ako bilang doktor, masasabi ko rin na kaya namang sabihin ng doktor, ang tawag namin dyan temporize. Ibig sabihin, kung hindi pa oras o hinog ang operasyon, ay pwede nating bigyan muna ng pain reliever or any other measure para pabalikin na lamang sila kung kailan tiyak na at konektado rin dyan yung scheduling, no? Kasi alam natin talaga na marami talagang nakapila sa ating mga ospital de gobyerno, pero pwede naman nating tignan kung ano yung mga petsa para hindi naman natin ipunin sa isang lugar lamang ating mga pasyente. Titingnan na namin to, Manong. Pakitignan na rin, Asik Albert Domingo, sir, kung kulang ba tayo ng doktor at mga nurses dyan dahil alam mo yung ibang pasyente dyan
minsan mapasyalan ng nurse 3 times a week. Minsan yung doktor once a week. Ayan. So, parang dahil sa ganong sitwasyon, parang feeling tuloy ng mga pasyente, ano ba naman to? Para naman kaming mukhang mahirap na nga. Parang mukhang timawa naman na hindi man lamang masyadong napapasyalan ng mga doktor natin. Sige po, Manong Lakay Deo, titingnan natin yan, no? Kasi hindi nga talaga katanggap-tanggap na gano'n yun. Opo. Sa pananaw ng universal healthcare, ang lahat ay pare-parehong dapat makaramdam ng kalusugan. At saka para hindi yung mga pasyente natin nakaupo sa monoblock, mantakin mo 24 hours sa apo, monoblock nakaupo. Diyos ko, ang hirap noon, may karamdaman. Oo, hindi na masakit sa likod, masakit pa sa puwet. Ayan. Ayun na nga po. Oo. Anyway, Asek, sana nga po ay matugunan kaagad yung problema niyan. Kawawa naman yung ating mga pasyente. Ayan. Anyway, Asek, ayan, ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party, lechon dito, lechon doon, ayan. Ano po ang anya po babalan natin, paalala sa ating mga kababayan. Yes, Manong, ang paalala namin mula sa Kagawaran ng Kalusugan, simple lamang po, no, sa panahon ng Pasko ay dapat meron tayong Ligtas Christmas. Meron tayong 3 letra na tatandaan, na letrang T, E, and D, no? Parang TED, parang katunog ng pangalan ng ating kalihim. Bakit TED? TED. Di ba? Oo. Ito yung ibig sabihin nun, Manong, no? T, tamang pagkain, ibig sabihin yung mga pagkaing yung mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Medyo iwas-iwasan muna natin yun or bawas-bawasan. Mas maganda kung yung ating pinggan ay parang pinggang Pinoy na ang kalahati ay prutas at gulay. Ang isang kapat lamang ang kanin at carbohydrates or pansit. Tapos yung isa pang kapat ang karne. Ngayon, yung letter E naman, since marami nga tayong kinakain sa panahon na ito, wag nating kalimutan, galaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Ehersisyo ang ibig sabihin ng letter E. And then finally, yung letter D po, yung sinasabi nating disiplina sa katawan. Kung tayo po ay, lalo na kung magmamaneho tayo, wag na po tayong uminom ng alkohol, ng alak dahil kahit anong mangyayari po ay baka mapunta ito sa disgrasya na ayaw natin. Ayun. Ano yung T ulit? Tamang pagkain. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Ayun. Kaya lang iba, okay lang na kumain ako ng lechon. Ayan. Iinom na lang ako ng gamot mamaya. Ganun ba? Nako, Manong, alam nyo, hindi naman ho namin pinagbabawal ang kumain. Sabi nga namin sa mga doktora, everything in moderation. Masarap naman talaga kumain ng lechon at paalala yan ng ating panahon ng Kapaskuhan. Pero wag naman ho natin araw-arawin. At sabi nga ng mga dietitian, narinig ko at sinisegundahan na rin namin yung advice, unahin natin kainin yung mga gulay doon sa handaan para ba yung medyo mabubusog na tayo. Tapos pag tumikim na tayo ng mataba-taba, maalat at matamis, ay bawas-bawas na at para lang tayo maging masaya. Pero hindi siya yung magiging pulto ng ating kinakain. Ayan na. Doc Albert, eto nga, kayo ay doktor. Ayan na. Turuan mo nga kami kasi minsan may mga nagsasabi, pagka daw kakain ka, kailangan prutas muna o kaya gulay muna bago yung karne. Ano ba ang tapat dyan? Kasi baka kadalasan dyan, usually yung mga prutas pang dessert natin yan, di ba? Pero sinasabi ng iba, dapat una. Alin ba ang tama? Yes, tama yun, no? Well, pwede naman pong gulay. Naintindihan ko yan. Bilang Pilipino rin, no? Tayo, no? Yung panlasa natin, mahilig tayo na sinusundan yung mga alat, tamis. Ayaw natin yung nauuna yung tamis. Nasanay tayo sa ganyan, eh. So, ang tingnan ho natin is yung mga nakalagay sa hapagkainan na mga gulay, no? Yun yung unahin natin para, kasi fiber rin yung tinatawag na yan, eh. Ang prutas at ang gulay, kaya siya maganda sa kalusugan. Kasi fiber siya. Kakaroon tayo ng pakiramdam na busog tayo kahit na hindi tayo kumakain ng mataba. Tapos meron pang mga vitamins and minerals doon. So, pwede namang unahin yung gulay. Tapos yung prutas, meron mo tayo mga prutas na hindi gaanong matamis. Kung yari, yung mga dragon fruit. Ako, sa bayan natin, no, mga kustat sa Ilocos, maraming to, diba? Taniman ng dragon fruit. Yaro bayan, sa paligid ng bahay, nagtatanim ng dragon fruit. Ayun na nga, Manong. So, yung mga ganong prutas ba na hindi masyadong matamis, pwedeng unahin yun. Ayun pala yun. So, advisable pala yung mga ganon. Oo.
Kasi maganda yun. Nasanay tayo ng naku, baka mabusog na kagad ako, hindi ko makain yung lechon. Ayan. Huwag mo mag-alala. Kasi, di ba sa kaugalian natin yung lechon, parang kahit ano, pika-pika na lang, di ba? Parang sinusundot-sundot lang natin. Isa pa yung tip, no? Imbis na ilagay natin yung lechon dun sa plato natin, na yun lang ang kinakain natin, maglagay tayo sa maliit na platito, tapos paghatian natin sa mga kasama natin sa lamesa. Para ang epekto, masaya pa yung kwentuhan, tapos hindi ganun karami yung kinakain natin na lechon. Tip pa, dun sa mga naghanda, hindi masyado magastos kasi mas malayo yung mararating nung lechon na inahain natin. Ayan, yung balat ba ng lechon na ano ba? Mataas ba ang cholesterol noon Doc Albert? When Manong, mataas talaga sa cholesterol at hindi ko naman itatanggi na napakasarap ng napakalutong na balat ng lechon. Pero hinay-hinay po tayo kasi nandyan po talaga yung pinakamataas na concentration. Hindi lamang ng cholesterol, ngunit yung tinatawag natin na triglycerides. Yan. Kasi minsan pagkabalat hindi, okay lang, tinatanggal ko naman yung nakadikit na taba. Yung sa ilalim, no? Sa ilalim. Yun yung masarap, Manong. Ba't mo tatanggalin yun? Bawasan na lang yung pagkain para hindi na kailangan tanggalin. Okay lang sana kung ang lechon na kinakain yung cholesterol-free kay Aling Lydia's lechon. Ayan. Nako Manong, wag na tayong pumunta sa usapang bagnet. Tayong mga Ilocano, alam natin iba ang bagnet. Mas masarap yun. Panghalo ng pinakbet. Pero teka muna, ano itong report ng Commission on Audit, ASEC Albert Domingo, na meron na pong mga worth 11 billion na expired medicines, drugs, vaccines. Paano nangyari ito? Alam niyo, Manong Lakay Deo, nung panahon ng pandemya, siyempre hindi natin alam kung makakakuha pa tayo ng bakuna. Alala niyo, yung mga brands pa, namimili yung ating mga kababayan dahil meron silang napusuan, meron mga hindi na napagkatiwalaan ng mga brand. Tapos, actually, nung panahon na yun, naungkat namin, no, yung isang nagngangalang Dr. Teodoro Herbosa, no, NTF advisor, meron siyang documented, sinabi niya sa publiko na inaabisuhan ko po ang private sector at mga LGU na huwag munang bumili ng bakuna dahil bibili po ang national government. Bumili pa rin ho At hindi naman natin masisisi kasi nga nagkaroon ng, kumbaga, hindi sila sigurado kung makakabili yung national government. So, bumili sila, tapos nagkataong bumili rin yung national government kasi dumating yung supply. At meron pa nag-donate sa atin yung COVAX at yung mga ibang bansa na tumulong sa Pilipinas. So, matotal, dumami ang doses kaya ang taas ng vaccination rate natin. Pero ito na, nagkaroon tayo ng wastage. Ang wastage rate ng ating bakuna sa COVID-19 ay nasa 20%. Pero Manong Lakay, mas mababa to sa 30% na naobserba. Alam niyo ba sa Australia, napakayaman na bansa, napaka-advanced. Meron silang 7 million doses na wasted rin ng COVID-19. Ang sinasabi po namin sa kagawaran is, hindi po ito kakaiba sa Pilipinas, sa buong mundo nangyari po ito, mababa pa po tayo dun sa sinasabing wastage rate na 30%. Nasa 20% lamang po tayo. Pero ang laki kung tama itong report ng COA, 11 billion, Apo Assistant Secretary Sir. Grabe namang laking lugi natin dito na nasayang. Manong Lakay, tingnan natin yan sa pananaw na lugi ba tayo o nailigtas natin ang buhay? Kasi kung tayo ay masyado naman naghigpit at sinigurado natin na ang wastage sa atin ay mababa, baka ang nangyari noong panahon na yun ay hindi bumili ng bakuna ang ating bayan. At pag nangyari yun, baka yung vaccination rate natin ay hindi ganun kataas. At pag di mataas ang vaccination rate, walang herd immunity, hindi magbubukas kagad ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, mas marami pa rin na walang trabaho, mas marami pa rin na magugutom, mas marami ang hindi masaya sa Pasko. So kailangan timbangin natin lahat. Bagamat nakakagulantang na 11 billion, pag tinignan natin yung socio-economic benefit of actually vaccinating our citizens, baka mas mataas po yun pag sinabi sa cost-benefit analysis. Pero alam mo, ASEC Albert Domingo, lahat tayong mga Ilocano, nakirmat, 11 billion si 11 billion. Buti man lang sana kung 100 million lang, okay lang siguro. Pero 11 billion, Diyos ko, nagdakil nga kwarta dahi taapo. When Manong nagdakil te kwarta at tirinan natin manote ang ekonomiya kapag tayo ay hindi nagbukas. Ibabalik ko doon sa tanong na yun. Baka mamaya ang kapalit ng 11 billion kung hindi natin binili yung ating mga bakuna at hindi tayo nagkaroon ng acceptable naman na wastage, ay baka in the hundreds of billions yung ating nawala at baka mas marami pa ang hindi mabibilang sa billion dahil mamamatay. Sino ba ang bubili nitong mga gamot vaccines na ito, ASEC?
Duterte administration pa o Marcos administration na? Before po to, nung pandemic pa ho to. So this was during the Duterte administration, Manong. Okay. Maraming salamat, Apo Asek Albert Domingo. Naragsak ang Pasko kan naimbang barong taon, Apo. Maraming salamat po. Naragsak ka Pasko rin, Manong Lacaideo. At magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Asek, ha? Yung Rizal Medical Center, pakipasyalan please. Kawawa yung mga pasyente natin dyan. So this is Christmas, for we can fall strong. Kung ikaw nga walang karamdaman ng mga ating, ha? Umupo kayo sa monoblock na ilang oras lang, 8 oras na lang, ha? Kung 24 oras, Diyos ko, baka may dextrose ka pa. Diyos ko, matumba-tumba ka na dyan. Ay, naka talaga. Anyway, babalikan po natin mahabilang pang mga mainit na issue. Standby, Leta Narciso, ha? Ano ba ang latest sa Malacanang? Ano ba schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon? Pero grabe naman to, Kuyang Ariel Kerubin, ha? Ayan, kapangalan mo yung paparating na bagyo, ha? Bakang malakas ito, ha? Sana kasing lakas ito ng pagpasok mo sa Senado. Ayan. Oy, Senator Gringo Hunasan, nakita ko yung billboard mo dyan sa second floor ng Islex, ha? Dyan sa Skyway, ha? Hindi maganda ang posisyon, tsaka parang maliit, hindi masyadong nakikita, ha? Pabago ng posisyon, ayan, dapat lakihan mo, ha? Kasi laki ng billboard ni Congressman Brian Yamsuan. Senator Lito Lapid at Senator Bong Revilla, ha? Ay, kasi laki ng billboard ni ni sino yung Katniel? Ayan, Catherine Bernardo. Ang lalaki ng kanilang mga billboard dyan, mahabingan, ha? Magkakano kayang bayad ng mga iyon, ha? Standby, Let Narciso, standby, Raymond Dadpaas, ha? Ano ba yung kudita sa Senado? Diyos ko, ha? Tumigil-tigil nga kayo, dami-daming problema, ha? Kudita, ayan, ma-impeachment pa, ayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo Idol Maidas Marquez. Kumusta po kayo, ha? Oras ganap ng alas 8:36. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ngayong 15 days na lang, Lakay. Wow, 15 days Pasko na lang. Oo. Ang bilis talaga ng oras ng panahon, ha? Ayan, sino ba ang, nga pala? Apo Asek Albert Domingo, ha? Sino ba ang director ng Rizal Medical Center? Baka pa na ang junket niyan. Bakit? Dahil doon sa... Yung paraffle lang ko, niraraffle o operahan. Grabe naman yun, Lakay. Ayan, tuloy. Pati wheelchair, monoblock ang upuan ng mga pasyente. Wait lang. Grabe naman yan sila, Lakay. Kaya nga. Hindi ba nila alam na... ang laki-laki ng pondo ng PhilHealth, DOH, ha? Ayan, 11 billion, nasasayang. Tapos ganyan yung serbisyo. Nag-economista bigla ang mga taga-DOH.
Baka daw mas malaki yung nawala kaysa yung ma-expirean tayo na mabulukan tayo ng gamot, ha? Bakuna na 11 billion. Ay nako, ayan tuloy, ha? Ayan, maraming salamat Noble Kong Sec Dong Mendoza, ha? Ayan, tinatanong ko ano para ng ospital. Binanggit ko na para makapag-donate sila ng wheelchair at hindi monoblock ang inuupuan ng mga pasyente. Oo, lakay, kawawa naman. Lalo na yung mga senior citizen na, yung mga matatanda na. O, kita mo, itong si, nagising yung mga Shriners, yung mga mason, ha? Ayan, sabi ni Kuyang Dado Melegrito, sige, 2 wheelchair ako, ipapadala ko Kuyang, saan hospital ba yan? Ayan, wow, naman, nakakatuwa na Rizal Medical Center, Kuyang Dado Melegrito, ha? Yung mga Shriners, yung mga tumutulong sa mga burnt and crippled children at nagdodonate ng mga maraming wheelchair. Buhusan nga natin ng wheelchair, mga brethren, mga kuyang, mga nobles, ha? Ng wheelchair ang Rizal Medical Center para hindi monoblock ang kanilang inuupuan. Sino bang director dyan? Sino bang official dyan? Grabe naman kayo. Umikot naman kayo para makita yung mga pasyente. Walang yan. Napabayaan lakay. Huwag nyo hintayin pang si Santa Claus ang pupunta sa inyo. Ito na ang Santa Claus ng bayan. Standby, standby, Edniel Parosa. I-announce pa lang daw pala lakay. Ganun ba? Oo, i-announce muna natin. Papunta pa lang. Nandun na. Baka kararating lang nito. Ang ating lakay na Pasko Panalo promo ng DZRH. Saan? Nandyan ngayon lakay sa may barangay Pio del Pilar. Dyan po sa lungsod ng Makati. Ayan. Mayor Abby Binay, ha? Ayan, at DSW, di ba? Nawala na yung mga isang pamilya nga na nakatira dyan sa sa ilalim ng flyover ng Bendia at Islex. Pagbaba ng wala na laka yung pagbaba doon sa may mismo. Wala na, ayan. Pero andun pa rin yung mga sa araw-araw na ginawa ng Diyos, namamalimos eh. Actually, lakay, yes. Same persons. Pagka-traffic. Tsaka alam mo, lakay, dito sa sa may Chino Roses, yung stoplight dyan, may isang lola, yung lola na yun, araw-araw nandun lang siya nakaupo at ang nakalagay doon sa may, parang placard niya lakay. Nakalagay doon na siya ay may kapansanan, yung paa niya daw ay may gangrene, may diabetic ba siya? Sabi niya lakay, pero pag tiningnan mo, parang alam mo yung scotch tape na pang packaging tape yung itsura. Yun yung lakay ng paa niya. Araw-araw siya nandun lakay. Mag-iisang taon na akong dumadaan dyan. Nandun siya lakay. Araw-araw namamalim mo siya. Oo. At totoo bang sa assessment mo, hindi? Ayoko maging masamang tao lakay. Pero tingin ko hindi siya totoong pilay. Ganun ba? Oo. Parang props. Ganun ba? Oo. Kasi kung isang taon oo lakay. Pampagamot daw niya eh. Mag-iisang taon na siya nandun. Hindi pa rin siya umaalis doon. Sa bagay, kanya-kanyang style din kasi, ha? Minsan ding pasensya na po lola, ayan, lola po yun. Sabi ayoko maging judgmental. Merong lola diyan sa sa Mercury Drug noon eh, ayan. Bumili ako ng gamot, di binigyan ko, sabi magbe-birthday po ako. Tapos bumalik ako kinabukasan. Birthday niya ulit, hindi kanya natandaan. Siyempre para sa mga parking attendant. Sabi niya, birthday ko sa bukas. Sabi ko, di ko lang sabi, lola, ilang beses ako magbe-birthday. Parang araw-araw kita nakikita dito. Sabi ko, parang si Manibal, 3 beses mag-birthday sa taon. Oy, sandali lang, ha? Pero yan po ang ating Pasko Panalo promo sa Barangay Pio del Pilar, Makati City. Ready na ba? Wala pa lakay. Kaya naman sa mga nakikinig, nanonood, lakasan nyo pa ang inyong mga radyo, ang
inyong mga telebisyon, ang inyong mga cellphone. I-speaker nyo na yan para pag nahuli kayo ng ating ninong ng bayan na si Sherwin, mayroon kayong grocery. Lakay, mayroon na palang winner meron na ba? Eto na, kapapasok lang. Eto na, naring ng mga Shriners ang ating panawagan na Sister L. Aba si very useful attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, ha? Abay kami rin sa Magiting Shrine Club. Ayan, kami na Noble Neil Farala. Ayan, magpapadala rin kami ng wheelchair dyan sa Rizal Medical Center. Ayan. Wow, thank you po. Maraming salamat po sa ating mga kuyang, ha? Lalo mga Shriners, ha? Para sa mga pasyente po, kawawa naman Diyos ko, ha? Mantakin mo mga pasyente, naka-monoblock, may dextrose pa. Alang yan. Tapos ang masakit pa doon, Lakay, yung ira-raffle ang pag-oopera. Grabe naman yun, Lakay. Parang raffle sa Christmas Hindi party. Hindi naman makatarungan yung ganong sistema, Lakay. Diyos ko naman around 100 patients, mantakin mo yan. Pagkatapos may bawat pasyente, may bantay. Diyos ko. Anyway, alamin natin ang ninong ng bayan. Meron na raw bibigyan ng aginaldo. Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Maraming salamat sa mga kuya, mga brethren, mga Shriners. Ayan, sa inyong kagandaang loob. Ayan, nag-volunteer silang mag-donate ng wheelchair. Mamaya, baka yung ating operasyon tulong, Miss May, ha? Ilan pa ba ang natira nating wheelchair dyan at ipadala natin doon sa Rizal Medical Center, ha? Baka maring pa ni Senator Bongo dyan, baka tambakan na isang truck na wheelchair yan. Alaman itong si Malasakit. Ayan, ay Senator Bong, good morning. Hello po, SBG. Ayan, pakipasya lang nga po ang Rizal Medical Center. Ano nyo, ha? Papunay yung mga staff niyo ba? Kasi ang DOH, di yata alam ang nangyayari sa mga government hospital, Secretary Ted Herbosa. Diyos ko. Mukhang kailangan na itong Lakay. Bakit hindi kaya Lakay mag-surprise visit ang DOH sa mga ospital? Sandali lamang, diba? Sherwin, ha? Secretary Ted Herbosa, ha? Huwag kayo masyadong DDP. Ayan. What's DDP? Dikit ng dikit sa presidente. Ay. Diyos ko, pasyalan nyo naman yung mga government hospitals natin para makita ang sitwasyon. Para alam nyo nangyayari on the ground. Maganda nga yan Lakay yung surprise visit. Hindi ka pinaghandaan. Diyos ko, pagkatapos yung pera ng PhilHealth, 70 billion, 69 billion ba yun? Ibabalik sa sa National Treasury. Ang daming pwedeng pagkagastusan sa Department of Health. High blood yata ko, aling Lydia. Lakay, huwag kang masyadong kasi baka hindi ka pa kumakain ng lechon yan. Oo nga. Buti na lang yung cholesterol-free na lechon kay aling Lydia kinakain natin. Kaya medyo tame lang yung high blood natin. Natawa ko doon siya. Ang daldal natin, baka mag-overtime din tayo rito. Oo nga, punta na nga natin si Ninong Sherwin, Lakay. Baka mamaya si Tonyang saka si Jerry tablan. Ayan. Sabi nung dalawa ikaw naman Lakay sabi nung dalawa, ito naman sila kayo. Dami natin commercial isang buga lang salita namin commercial na naman. Biro lang yun nila kayong kanina dun sa, kasi Lakay may nag-comment kanina sa YouTube channel. Ano sabi? Kayong mag-away dyan 2x2 tsaka damdaming bayan. Ganyan lang kayo maglambingan dito. Ano lang po yun nila Lakay. Ganun lang po talaga sila. Narito ang ninong ng bayan. Sherwin, please come in. Yes, Lakay. Nako, dapat mandato ng Commission on Audit din yung i-assess yung efficiency ng mga medical facilities. Hindi lang yung asset ng gobyerno. Pero ito nakikita nyo Lakay, hindi to Rizal Medical Center. Ito Kabahayan.
Yan, dito yan sa Barangay Pio del Pilar. Dito yan sa Makati City. At alam mo, Lakay, itong winner natin ngayong umaga. Ako naman, nagpapalakpakan na dito. Ang dami na. Ang dami mga maskurito. Lakay, ihanda mo na. Nagpapalakpakan. At Usuleko, tignan mo. Magpapalakpakan uli yan. Aba? Para nakakita ng artista, Lakay. Mukhang mga ngaruling ang mga ito. Pakantayin mo nga, Sherwin. Oo, pakaruling mo nga. Yung ampas ko ay sumabit. Sumapit. Lang nito sa ospital. Kalalabas lang nito sa ospital. Allah. Diyo, Lakay, makalma. Ay, ate, anong sakit mo? Ba't ka na ospital? Ano ospital kayo napunta? Doon po sa Pembo po, sa Usmak. Usmak. Kamusta naman sa Osmak? Maganda lang po. Maganda. 24 oras sa monoblock? Hindi po, sa naka-confine po ako. Sa stretcher kayo? Po. Pag tignan mo, Lakay, ganun kami sa Makati. Pagdating mo sa ospital, ihihiga ka kagad sa stretcher. Aba. I'll be better daw. Ang bibinay. Tignan mo, Lakay, para may mga topak to. Papalakpakan. Para mga nakachongki ang mga to. Aga-aga niya na. Hindi po, Lakay. Ay, Merry Christmas. Ate, pangalan mo, ate? Pangalan mo? Annabel Pangaral po. Si Ate Annabel Pangaral. Ganda naman na apelyido, Pangaral. So, anong pangaral mo, ate, sa ating mga kababayan? Ayan. Ano pangaral mo daw sa mga kababayan dahil ikaw ay may karamdaman? Maganda lang po. Maganda. Pangaral mo sir tungkol sa sakit na umiiwas sa sakit. Iwas po sa sakit, yung mga kababayan ko po. Ano ba sakit mo, ate? Ba't ka na ospital? Ano ba sakit niya, Sherwin? Ano daw sakit mo? Sa kidney po. Kidney, sa bato. naku, bato. Yan. Mahilig siguro si ate sa mga maalat. Di ka umiinom ng tubig, ate. Puro ka maalat, ano? Opo. Naku, sabi ko na nga ba eh. Hindi po eh. Ba't ate Annabel, ba't ang tigas-tigas na ulo mo? Ha? Iinom na maraming tubig kasi, ate. Ate, iinom ka ng maraming tubig. May mga kilala kami rin. Tubig po, saka buko po ang iniinom. Ay, masarap yun. Buko juice. Yung fresh. Kahapon, ano ba yung binamigay mo? Yung buko juice na bigay ni Kuya Felix ko. Ay, masarap. Ang sarap-sarap. Ayan. Ininom ko. Ininom agad ni Sherwin. Ayan. Di lumog ang dalaw yan ng ihi mo ngayon. Naku, Lakay, ang luwag. Sa sobrang luwag, maya-maya tumutulong. Sige. Okay. Gusto mo ba mapaluwag yung daanan ng ihi? Maya-maya po kasi ihi eh. Bakit nasapang ihi tayo rito? Baka pumanghi dyan. Ayan, bigyan mo ng premyo si ate Annabel. Dahil Annabel, sino pa rin tumana ako pag umaga? Si Deo. Sila kay Deo. Ayan. Love you, ate Annabel. Bakit hindi naman sila binigyan? Sila umihiyaw. Ito mga naghihiyawa dito. Ayan, mga namamastor na kayo. Mukhang makikibakas pa kay ate Annabel. Ayan na. Dahil makikibakas kayo. Kaya ito na lang sa kanila yung vitamin E. Ayan. Bigyan ng vitamin E. Tuwa sila. May titirahin mamaya. Mukhang tumatagay ang mga to. Muna, ha? Huwag mo na si ate Annabel. At siyempre, dahil meron na kayong pantagay mamaya, meron na rin handa. Meron ng DZRH Grocery. Salamat po, Lakay. Wala po naman ate. Ayan, payong, Sherwin, bigyan mo siya ng payong. Baka maulanan si ate. Para hindi mapalisaw-saw, huwag ka magdidilid sa araw dahil meron ka ng DZRH Umbrella. Salamat po. Ate, Sherwin, bilang mo yung cheering squad dyan, bigyan mo tig 500 sila. Wow naman! Sa 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naku. Teka muna. Ang dami pala. Lakay, 3-5 yan. 3-5. Diyos ko, ang dami pala. 200 na lang. Sabi nila mas marami pa kayo mapapanalo lang kaysa sa nanalo. Tigto 200. Tigto 200. Pito sila, di ba? 1,000. Ito ha. Para sa inyo. 1-4, Sherwin.
ano kayo, tigwa 100. Kasi tumami na lalo tao lang. 100 na lang. Sige, dagdagan mo na ng 2,000. Ayan, gawin mo na daw. hati-hati na lang sila. 2,000, hati-hati. Ayan. Pero Sherwin. May condition ako. Lahat ng maiingay dyan dapat mag-follow sa Facebook page ng DZRH. Alam mo ba, hindi mo na kailangan sabihin dahil ayan na pala. Okay, very good. Lahat pala sila naka-DZRH na. Facebook na, kaya naman. Ayan, very good. Okay. Isang bagsak nga ng Merry Christmas. Isang Merry Christmas. Isang kanta daw. We wish you a Merry Christmas. 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 Yahoo! Merry Christmas! Mga ate. Love you. Mwah-mwah. Dahil kumanta kayo, ang pramin nyo minimum 10 pesos lang. Minimum 10 pesos muna. Pinapakita sa mga nangangaroling minimum 10 pesos. Yelo pala yung yelo. Okay. Guys, manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Teaser H Pasko Panalo from Aris number 6. Serving Battle Baro DZRH. Una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Yahoo! Ang sasaya ng mga barangay Pio del Pilar, Makati City. Masasaya. Maraming salamat Ninong Sherwin. Sandali lamang lahat. Stand by Edniel. Babalikan namin kayo, promise. Sabi ni Lakay, sabi ni Sir Victor De Leon Lima, marites na marites ang datingan. No? Ang aga raw. Oras, Sister L. It's 9:03. Ang balitang ito. PGAs, meron din kayong paraffle dyan. Ayan, East Avenue Medical Center. Naku, palagay ko meron din dito. Ay, National Kidney Institute. Ayan, oo. Alam mo lang, eto may nag-comment. Wala akong personal knowledge, pero may nag-comment dito sa live stream natin sa YouTube channel, si Noel Esclamada. Ano sabi ni Noel? Kahit po sa East Avenue Hospital, mas malala pa dyan sa ER. Yun yung kanyang report dito sa atin. Again, wala akong personal knowledge. Comment po yan ng isa sa ating viewers at listener. Kaya siguro Mr. President, yung mga cabinet members natin, pwede bang i-evaluate din ang performance nila? Ha? Ayan, alam mo the best na nakita kong health secretary. Let's do it. Ayan, Juana Flaviera. Yes. Barrio Doctor, kasi Barrio Doctor, mahabingan alam niya yung yung sitwasyon sa ground. Sitwasyon sa ground. Oo, sabi nga nila nakatapak sa lupa. Ayan. Sana magaya man lang ng kalahati ng mga health secretaries natin. Ano, ha? Secretary Ted, ayan Diyos ko. Pag masyadong DDP, secretary, ha? Masyadong dikit sa presidente, pasalan yung mga government hospitals natin, ha? Kailangan talaga lakay ng evaluation sa mga hospitals natin. Bagamat yung ibang hospital sinasabi nila, ganito kaganda ang serbisyo natin, pero minsan lakay baliktad Iba yung nangyayari. At saka yung mga gamot natin, ha? Sabi ni Ating Buti, kaya nilalakihan ng ino-order na gamot kasi parang malaking komisyon. Patay tayo dyan. At iba naman yung sa health system natin. Kaya laki ang problema natin. Sobrang laki ng problema natin sa health system. Ang hirap magkasakit dito sa Pilipinas, Lakay. Ito nga, report na lang muna. Puntahan nga muna natin, Lakay, para baka ma-high blood din ako, Lakay. Lakay, kasi dinadamay mo ako sa pagiging high blood. Sorry. Kasi Lakay, nakakaawa yung may taong lalapit sa'yo, pero wala ka din naman halos may tutulong kasi correct. Kaya may tulong natin ito. Ipapanawagan natin sa gobyerno, ay mga opisyal ng gobyerno. Call out na siguro natin yung mga dapat magising. Baka tutulog-tulog Si Pangulong Bongbong Marcos, pinatataasan naman ng service recognition incentive ng mga guro. Ang detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Mr. L, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management at Department of Education na sikaping maitaas ang Service Recognition Incentive para sa public school teachers. Ang SRI ay taunang financial incentive na ibinibigay sa mga kawani ng gobyerno
bilang pagkilala sa kanilang commitment at dedikasyon sa serbisyo publiko. Lalo ng pamahalaan na gawing 20,000 piso ang ibibigay na SRI sa higit 1 milyong DepEd personnel mula sa dating tinatanggap nilang 18,000 piso. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang utos ng Pangulo sa kanila ni Budget Secretary Amina Pangandaman ay hanapan ng pondo ang SRI increase. Inaasahan ang pag-anunsyo rito ng palasyo sa mga susunod na araw habang isinasapilal ng DBM at DepEd ang mga kinakailangang funding mechanisms. Samantala ngayong araw ay pangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng NLEX Candaba 3rd Viaduct dito sa Pulilan, Bulacan. Ito ay isang 5 kilometrong infrastrukturang itinayo sa pagitan ng dalawang tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Pagkatapos ay dadalo ito sa groundbreaking ng OFW Hospital Cancer Care Center sa San Fernando, Pampanga. Tampok sa bagong pasilidad ang outpatient department, sa ground floor at sa second floor ang cancer treatment facility. Lakay? Ayan, pakisuggest sa Malacanang, Miss Leta, ay sama sa papasyalan ng Pangulong Marcos ang mga government hospitals. Ayan, para makita niya ang kalunos-lunos sa sitwasyon. Kasi pagka alam ng mga government officials na pupunta ang presidente, mag-aayos yan, maglilinis yan. Ayan, oo. Pero mas maganda yung surprise sana. Surprise, para kaya lang di mo rin masabing surprise Kasi pag nakita mo mga PSG dyan, darating ang presidente. May makina na nag-iikot dyan. Ayan. Taranta, hilong talilo yung mga opisyal dyan. Ayan. So anyway, yun lang. Total, pupunta ang presidente sa mga ganyang mga facilities. Sana mapasyalan din ang mga government hospitals natin. Anyway, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, Lakay, ang Armed Forces of the Philippines Visayas Command naka-high alert kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island. Kawawa, Lakay, yung mga natin dyan, mga kababayan, lalo na yung mga maraming tanim, Lakay. Nakita ko kanina sa social media yung mga tanim na mais, sili, talong, wala, Lakay, balot ng abo. Hindi nadapurak tayo ng mga kalamidad, kundi bagyo, baha, bulkan. Ito may parteng pang bagyo, Kerubin. Ang lakas yata nito, Kuyang Ariel Kerubin, ha? Ayan, huwag naman sana, Lakay. Baka kasing lakas ng mga Marines ito. Medal of Valor awardee. Medal of Valor awardee ang pangalan. Nakakaloka. Pero alamin muna natin, Lakay, ang update mula dyan sa Visayas, mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, itinaas na nga ng militar ang high alert sa humanitarian response ng Visayas Command kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kina Lieutenant General Fernando Reyeg, Commander ng AFP Viscom, mahigpit na ang koordinasyon ng kanilang unit sa mga disaster risk reduction offices sa Negros Island. Pagtapos kasi na explosive eruption kahapon, naitala na itong ashfall sa ilang mga lugar gaya ng Bago City, Gintugdan at Araal sa Mila Carlota City at Mambukal sa Murcia, Negros Occidental. Tinaya rin ang Office of Civil Defense na abot sa 87,000 katao. 87,000 ang maapektuhan ng pagputok ng bulkan. Kaugnay nito ay pinadala na ng 303rd at 302nd Infantry Divisions ang kanilang mga kagamitan para tumulong sa ongoing pa nagpapatuloy na evacuation. Kagabi sa emergency meeting na NDRMC, umapela itong magamit naman ang floating assets ng Philippine Navy para sa pagresponde lalo't alanganin yung air travel dahil nga sa patuloy na pag-alburuto ng bulkan. Samantala, ngayong umagang ito, Lakay at Sister L, nanawagan ang OCD doon sa mga natitira pa kung mayroon man na hindi pa rin naililikas ngayon. Tuloy-tuloy itong persahang evacuation sa mga binabanggit na lugar, lalapat mayroon ng mga ashfall sa mga areas sa may Negros Occidental. Mayroong 11 evacuation center ang itinayo ang OCD, maging yung mga local DRMC para dito sa pagputok ng bulkan. Basahin lang natin itong barangay Nagkasan sa may Bago City, mayroon din sa may Tabaw, sa may Sagay City, Barangay Rizal, San Carlos City, maging sa Barrio Vista Alegre sa Bacolod City, at sa may Hilamonan, Kabangkalan City. Meron din sa Barangay Sibukaw, sa may San Enrique, nako dyan yung aking lola, sa may Barangay Tres, sa may Himamaylan City, sa may Barangay Takuling, sa lungsod ulit ng Bacolod, sa Moises Padilla, Negros Occidental, sa Barangay Cubay, sa La Carlota at sa may Sitio,
Canlayuhan sa Barangay Hill, Montilla, Sipalay City. Pawang mga barangay ito sa Negros Occidental. Panawagan ng OCD ngayong umaga, magsilikas na kung hindi pa kayo naabot ng ating pwersa na pamahalaan. Edniel, ngayong araw nga pala ng Martes, may pag-alburuto ba uli ang Canlaon? Lakay, hindi isinasantabi ng VIVOX yung posibilidad na magkaroon ng panibagong malakas na pagsabog itong Canlaon. Sa katunayan, sa nagdaang 24 oras ay tuloy-tuloy yung aktibidad. At kagabi doon sa kanilang emergency meeting, lakay mukhang ang sinasabi nila ay may chances na itaas yung alert level 3 sa alert level 4, lakay. Yan ang possibility pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kaya again, yung panawagan doon sa mga residente within the 6-kilometer radius danger zone, kasi kahapon bago pumutok hanggang 4 kilometers lamang, pero itinaas yung alert level. 6 kilometers ang radius na yung dapat hindi napasukin. Lumabas na kayo at mag-evacuate. Yan ang panawagan ng ating pamahalaan. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Pero paalala po sa mga may sakit, ayan, Nanay Annabel Parangal, ayan, abay, kidney pala ang problema mo, ha? Alin bang mas maganda, sakit sa kidney o diabetes? Ayan. Lakay, walang maganda doon. Basta bawal magkasakit, mga kuya, mga ateng. Bawal magkasakit, ikaw talaga eh. Kasi, lalo ang diabetes, sister, ang daming komplikasyon yan. Tsaka hindi mo mai-enjoy ang pagkain. Ay, ayan. Limited. Kaya kung mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Kung may problema kayo sa blood sugar, huwag masyadong didibin yan. Ayan. May mga gamot dyan, ha? At saka bawas sa mga sweet. Ayan. Pwede kayo maging sweet pero huwag matakaw sa sweet. Ayan. Pero kung ihi kayo na ihi, ayan, uhawin. Pumapayat at laging gutom, ay, baka diabetes na po yan, mga kuya. Ingat, mga ating, mga lola, ha? Baka mauwi ito sa sakit sa puso. Ayan, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makaiwas ng karamdaman, abay sabi nga ni Asek Albert Domingo kanina, ha? Ag-exercise apo, ag-garaw-garaw. At syempre, tamang pagkain. Pwede rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus, yan ay isang herbal supplement na sumusuporta para maparatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, sabi ni Ninong Professor Boy Benesa, malakas ang laban mo, kuya. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Sandali lamang, Manoy Ruela Saldico. Abay, batilan natin na happy birthday ito, ha? Ayan, di ko alam kung member din ito ng Eraserhead. Ayan, Eraserhead Squad. Ayan. Ay, Mista mong De Los Reyes, happy birthday, Mista. Ayan, binabati ka ng mga Eraserheads ng PMA Sandigan 82. Happy birthday din kay Brad, ha? Birthday mo pala, ha? Para sa mga taga Muntinlupa City at mga Kapans. Baka di nyo alam, ha? Si Brad Attorney Rene Domingo ang RD, ha? Register of Deeds ng Muntinlupa City. Ipinapaalam sa inyo na birthday niya ngayon. Ayan, Congressman Biong Garing, ha? Yung dati mong posisyon ni hawak ni Attorney Rene Domingo, siya ang may birthday ngayon. At happy birthday din kay Colonel Julius Villana, Colonel Anthony Sibayan, ng CGSC Class 66. Pagbati mula kay, from Madrid, Spain with love. Mula kay Colonel Military Attaché Joseph Dator. Mi amor. Happy birthday din kay Kuyang Niño Sarte. Ayan, Romualdo Bulagcaster San Pascual. Ito yung may kapansanan sa paningin na broadcaster din. Happy birthday, Romy. Ayan.
At kay advance happy birthday kay GSS President Wix Veloso. Ay bossing Wix, ha? Abay, kumusta ang golf natin dyan? At happy wedding Sister L. Aba, kanino lakay? Ikakasal na pala ito, ha? Isasakal. Ayan. Sino yung isasakal na? Isasakal na asa ba yung kwan natin, ha? Asa nang yung ano dyan? Yung background music natin, ha? Ayan. Ano ba background music mo? Abay, di syempre... Akala ko Beautiful in White by Brian McKnight. Pwede ba mag-request sa'yo, lakay? Ano nga, ano? Yun nga, Beautiful in White. Sige, eto na. Ayan. Beautiful in White. In White. I went Iba naman yun to your wedding. Although Teka, ba't past tense na ito? Ikakasal pa lang eh. Past tense na ito. I went na eh. Hindi pa. Dapat future pa kasi ikakasal pa eh. Till death do us part. Happy wedding kay Jana Lapid at Patricia Rodriguez ng radyo natin. Mga big boss. Sila pa. Si Jana. Di ba kumare mo yun? Ayan. Nabuntis mo na ba? Kinasal, nagkaanak mo na. Ay, sorry. Napakaano mo talaga. Sorry. Ano ba yung bubuit na yan? Ayan, nagkasukatan muna. How deep is your love? Ayan. Umassemble mo na ba ikakasal? Ayan. Ano daw muna lakay? Kinilala ng maigi. Ayan. Congrats paring Jan Lapid at maring Patricia Rodriguez. Congratulations. Ikakasal sa Sabado sa Most Holy Trinity Church sa may Balik-Balik, Sampaloc, Manila. Best wishes. Ninong na naman dyan si Boss Aresan. Taray. Jomay, Rocco. Ayan. Iba. Happy wedding parang dyan, maring Pat. At happy birthday din kay paki-congratulate naman yung mayor namin sa Maynila. Ayan. Sabi ni Boy Gonzales, ayan. Dahil si Mayor Hani Lacuna ng Maynila ay awarded ng Seal of Good Local Governance sa SGLG from DILG. Ito yung madalas na ini-interview natin yung mga LGU lakay sa programa ng DILG. Ayan. Attorney Eva Bakay, ayan, schedule mo si Mayora. Hani Lacuna. Abay, SGLG awardee pala. Seal of Good Local Governance. Mahirap pala makuha yan lakay. SGLG award. Kasi sa kabila ng mga utang na iniwan ni Yorme Isko sa City Hall. Abay, tumaas ang revenue kita ng Manila, ha? 21.29 billion revenues. At may surplus pang 3.03 billion. Ano sila lakay? Pangilan sila sa pinaka... Abay, number 2. Ayan. Wow, number 2. Number 2 sa collection ng revenues. Number 1 ang Quezon City. Si Mayor Joy. Ayan. Joy Belmonte. At number 1 sa governance, si Vico Soto pala. Ayan. Pasig. At number 2 si Mayora Hani Lacuna. Wow. Very good naman. Ginaganda ang financial standing ng Manila City Hall. Ayan. Sa kabila daw ng utang na iniwan ni Mayor Yorme Isko na 17.8 billion. Ang laki, ha? Ba't nang utang pa ang laki lang pinagbentahan ng Divisoria? Di ba binenta yung Divisoria? Private na may-ari yan. Private sector na yan. Yung nga pala yung naging issue dati ng laki, ano? Tika muna mga brethren, batiin ko muna yung mga newly elected officers ng TM Kalam Masonic Lodge sa number 136. Congratulations sa Worshipful Master-elect Neil Alcaraz, Senior Warden-elect Rolly Masangkay, Junior Warden Attorney Jan Fama, Secretary Noel Mendoza, Treasurer Kuyang Rex Taginod, at Harmony Officer, Very Worshipful Terry Penetrante. Congratulations mga brethren. Daming bayan. May political alignment pala sa inyo sa Albay.
Pinagkakaisan yata ang pinakamagandang gobernadora. Grabe naman sa pinagkakaisahan. Hindi naman siguro lakay. Ganun ba? Oo. Kasi nung nakaraan... Pinagtutulungan. Oy, teka muna. Baka man natin makalimutan. Nakita ko ito, ha? Ano yan, lakay? Just agyan na kini Romy Daduyo ng Pawa Ilocos Norte, yung nagpadala ng sukang Ilocos sa atin kahapon. Sukang Ilocos. Salamat po, Diyos mabalos po. Sinawsawan ng chicharon ni Kong Ador Cleto. Ay, naku talaga. Alam mo lakay talaga yung mga ganung pagkain. Ang hirap iwasan kasi ang sarap eh. Buti na may masarap na panulak na buko juice mula kay Kuyang salamat Felix naman Ko. doon lakay sa ipinamigay mo kahapon. Galing yan kay Kuyang Felix Ko. At least sinare mo sa amin yung blessings. Siyempre naman. Para sa bayan yan. Salamat po So, imbis na ma-high blood ako sa chicharon, hindi na kasi may suka at may buko. Na-neutralize. Na-neutralize. Pero yung binagbanggit mo kanina lakay sa Albay kasi, di ba nung nakaraan nga, ang nag-file ng COC ay si former Governor Grex Lagman, former Mayor Noel Rosal, at of course, ang Congressman Joey Salceda. Kaso nag-withdraw si former Governor Grex Lagman at mukhang sosuportahan niya lakay si dating Albaya Governor Noel Rosal. Teka muna, may humahabol to, humihirit siya Attorney Fidel Calban ng BIR. Ayan. Abay, kinongratulate mo si Mayor Hani Lacuna sa mataas na revenue nila sa Manila. Congratulate mo din ang BIR. Pakicongratulate din ang BIR Region RDO 83 Talisay City, Cebu. For exceeding their goal for November. Ayan, ilang daang milyon ba ang nakolektang buwis dyan? Especially kay Ardo Jerry Boy Hagonos and Cas Renan Sapio at Director Douglas Rufino and Assistant Curly Luzano. Congratulations Abay, magkano ba ang surplus ninyo? Ayan, surplus tuloy. Surplus? Ginawa nga. Parang second hand ng mga spare parts. Pero lakay, ito may binati ka bago natin. Congratulations sa mga taga BIR Talisay City, Cebu. Ayun, congratulations po. Pero lakay, mayroong pinapagrit si Sir Popoy. Belated happy wedding anniversary daw kina Governor Oyi Omali and Congresswoman Cherry Omali ng Nueva Ecija. Bakit? Ikinasal sila ulit? Hindi naman lakay, anniversary lang. Belated wedding anniversary. Pang ilang taon na ba, Sir Popoy? Hindi mo naman kinumpleto Ayan, siguro golden anniversary na yan. Ilang taon pa gold nga lakay? Masyado namang matanda yun. Ikaw talaga. Sige na, silver na nga lang. Tika mo, andyan na si very worshipful. Ayan. Ayaw nga pala. Si Noble Governor. Ayan. Ang pinagtampuhan. Ayan. Kababayan ko ito lakay. At pinagkaisahan. Ayan. Yung mga word mo talaga Pasensya na minsan kailangan maging tayo Prangka. Ayan. Tsaka real talk daw lakay. Nasa ating linya po mabigat si dating Albay Governor Noel Rosal. Ang dating gobernador na napag-initan. Ayan. Napagkaisahan. Ayan. Napag-initan, literal lakay. Dinisqualify. Ayan. Pero siya ay nagbabalik. Ayan. Ang pagbabalik ng Uragon. Ayan. Uragon. Pagka-Uragon, magaling. Magaling. Governor Noel Rosal Berosipol Noble Sir, magandang umaga po sa inyo. Maayong Diyos marahay na aga lakay. Maayong is I think it's Visayas Maayong buntag tuloy. Ayan. Diyos marahay na aga. Ayan, ikaw na bumati. Baka magkamali ako. Governor Noel Rosal, sir, good morning po. Diyos marahay na aga po. Yes, sir. Noble sir, Elaine. Magandang umaga lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa DZRH. Abay, Kuya Noble Governor sir, di ba may perpetual disqualification kayo? Final na po ba yun o hindi pa? Kaya kayo ay tumatakbong gobernador ulit? Yung perpetual Noble, wala pa yon, hindi pa napafile nila yon. Di pa final na sir. Ng Korte Suprema, yung DQ case natin, no? Disqualification. MR natin. May MR pa si Atty. Macalensal. Ayan na. Pero
Yung kasi Noble, yung kasing perpetual saka yung dictio, iba yon, no? Kasi minsan yung mga tao, marami nagsasabi na may perpetual si Governor Rosal. Isang kaso, kung gusto mo ma-perpetual, you have to file it through a criminal case. Regular yon, regular court yon. Kaya ngayon po, para hindi malito ang tao. Yes, please. Ito, diba? Sabi ng Korte Suprema, lahat ng mga kandidato na wala pang final judgment, pwede dapat kasi under the Constitution, wala pang final judgment, hindi pwede harangin yan kahit ng COMELEC. Kaya ito yung COMELEC resolution na kailangan PRO ang isang kandidato pag may mga accessory penalty sa ombudsman. Kaya magandang balita to na yung Korte Suprema mismo ang nag-issue na ng restraining order. Ayan. Sa bagay, ang example yata nito, Noble Governor Noel Rosal, ay si Halosos, di ba naalala mo, nakulong na sa Muntinlupa, ha? Pero walang final verdict ang Supreme Court. Ayan. Nakatakbo pang congressman kahit nakulong na sa Muntinlupa. Ayan. At delayed Governor paano to? Yung gobernador namin sa Rolly Abadilla ng Ilocos Norte. Ayan. Nakulong din noon pero tumakbong governor, vice governor, nanalo pa rin governor. So anyway, so anong sitwasyon sa Albay ngayon, Governor Ruel, sir? Noel? Yes, Noble. Ngayon, dapat sana tatlo ang tatakbo. Yung vice governor ko na pumalit sa akin nung ako'y madikyo, si Governor Rex Lagman. Magandang balita ito sa Albay. And isang supreme surprise, talaga supreme sacrifice niya ito na ibigay sa atin ang suporta para sa pag-gobernador ng Albay. Nakita niya, Noble, na the recent situation ngayon sa Albay, sa mga sitwasyon ngayon, biron mo, Noble. Yes, sir. Sa isang term, 3 gobernador na umupo, 3 mayor na umupo. Ang talo umupo as mayor, no? Hindi makapaniwala ang mga taga-Albay. Ito ngayon ang sitwasyon sa Albay. Lahat mga nagtataka, saan ka man pumunta for the first time. Hindi sila makapaniwala. Biruin mo, Noble, hindi siya nangyari sa aming mag-asawa. Kahit mga abogado nagtatanong, yung tinatawag natin na yung ginawa na desisyon, di ba? Hindi tayo pa nagrereklamo, pero marami nagtataka. Sa provincial government, yung kaso namin ni Mayor G is pinag-consolidate yun ng Supreme Court. Kasi the same course of action daw, di ba? The same course of action. Kasi isang pangyayari sa pagbibigay ng ayuda sa mga senior citizens, di ba? City government yun, hindi yung personal. Kasi nga sa batas na di ba naalala mo yun, Noble, nung panahon na yun, meron yung piyat-piyat abang si President Duterte noon na tulungan, di ba? Yung ating mga senior citizen, di ba? Meron siyang inisyo na dapat tulungan ng mga LGU, di ba? Ang ating mga senior citizen, ang mga apektado ng ating mga epekto ng COVID-19. Pero hindi ko na yon kasi pag nangyari na yon no? Wala din natin ma-question yan. Pero ito ngayon ang tiyatanong ng mga Albayano that prompted really Governor Rex na ibigay sa atin ang suporta. Sa provincial government, ang treatment na ginawa ng COMELEC, yung rule of succession, vice governor ang umupo. The same construction na, pero sa Legazpi, nung pinaka si Mayor G, ang ginawa nila, ang umupo yung second placer. Meaning, ang treatment nila, yung second placer. Pero tignan mo, the same course of action. Ito pa, kasi as if, kung second placer, as if Mayor G. Rosal was never a candidate. Diba, Noble? Yes, sir. Because nung pinapo nila si Garvin, pinukloy ulit nila. Pinukloy.
So ang ibig sabihin, Geraldine Rosal was never a candidate. Diba? Pero magkataka bakit sa akin, the same course of action, yung vice governor ang pinopo. So pagkataka sa COMELEC, in 2022, ang tumama yata sa inyo, Governor Noel Rosal, hindi lamang bagyong Christine, ha? Bagyong Saldi, bagyong Joey, at saka bagyong George. Ayan. Yeah. Sabi ko nga, kahit sino mga abogado natin, nagtataka sila, bakit in 2022, nag-file ng recount si Gabi? Kung hindi talaga kandidato si Mayor G, dapat in-hold muna yun ng COMELEC. At teka muna, wag muna natin bilangin yan. Kasi hindi naman kandidato yan. Kasi may DQ. Anyway, Noel sir, ayan, Mutin Academic na yan. Siguro ang pag-usapan natin, bakit nag-unite kayo ni Governor Rex Lagman against Congressman Joey Salceda na tumatakbong gobernador ngayon? Governor Grex. Ayan, Grex, ayan. Well, alam mo Nobel, siyempre, kailangan dito sa Albay ngayon, talagang ang labanan dito, kung sino yung moral, kung sino yung talagang dapat mamuno, nakita niya kasi yung tao, Nobel, hindi naman ito nagmamalaki tayo, that election. One of the, sabi nga, history, na hindi natin talagang bakit nangyari yun na the biggest margin in the history ng politika sa Albay. I won by 230,000 votes. Sa 15 municipalities, 3 cities, walang panalo yung kalaban. Incumbent pa. Nakita ni Governor Rex that I owe it to the people that kailangan talaga i-submit ulit ako. Kasi kumbaga dapat yung tao tingnan ulit bakit pinababa si Governor in just 5 months. Pero nakita niya this is a big sacrifice. Alam mo, sabi nila ngayon nangyayari sa Albay dahil hindi kami nakaupo. Yung mga government resources, sabi niya, ginagamit for political advancement. Ayan. Ito nangyayari ba ganyan? Yung mga ayuda, yung mga, sabi, mga AKAP, na ito yung mga pera ng taong bayan. With due respect sa ating mga DOLE, DSWD, minsan nagagamit ito, Nobel. Party, yan ang nangunguna pagbibigay. Kaya, nakita natin, sabi ni Governor Rex, itong mga nangyari natin ng mga sitwasyon sa Albay, na nakita niya na dapat baguhin natin yung ating wari. Diba? Sa aking pinahinto yan. Ngayon, palamak na naman yan. Nako. Kaya nag-aalburuto yata ang Bulkan Mayon, Governor. Ayan, laganap ang quarry diyan. Tsaka Gov, yung mga ibang mga kalisada doon na napapabayaan hanggang ngayon yata hindi pa rin naasikaso. May mga ibang daan doon na nagkandalubak-lubak na dinaan-daanan ng mga truck eh. Anyway, Gov, ayan, medyo limited ang oras natin. Ang pinaka-importante siguro malaman ng mga taga-Albay ngayon na yung DQ ninyo ay hindi po final ang verdict ng wala pang final decision ng Supreme Court. So pwede kayong tumakbong gobernador pa rin. Ayan. Yes, Nobel, nagpapasalamat tayo at finally ang Korte Suprema inaharang nila yung resolution ng COMELEC. Actually, marami kaming apektado doon, Nobel. Yung Mayor Rama ng Cebu, di ba? Marami kami. Gandaan natin kami. Ganda yun kasi it's about democracy. Ngayon naman, nagpapasalamat tayo kay Governor Rex kasi ito itong pag-sakripisyo for the good of Albay. Alam mo, itong mga nangyari sa Albay, kailangan natin na pag-ibayuhin ang ating mga program. Dapat ito ang ating pangmatagalan ng mga programa. Healthcare, ito ang mga kailangan natin. Pang-trabaho, ito ang kailangan natin sa Albay. Hindi naman mga ayuda, pero tinutulungan lang natin sila na maging, di ba? Tamad, di ba? Kailangan mo tayo asad yan. Yes, tama. Mga programa. Okay.
naglaban sa albay. Governor Noel Berry, ayan, Noble Sir, maraming salamat at Diyos marahay na aga sa Indugabos. Ayan. Mabalos po, Gob. Mabalos. Salamat Gob. po sa inyo. Mabalos and good luck. Salamat, Tabi, Gob. At, I miss you. I miss you, Noble Sir. At binabati ka na ng ating batch, Imperial Bagwis Class 2018. Ayan, mabuhay ka daw and good luck. Supportahan ta ka. Ayan, very good ang Bicol Mulacay. Ganun ba? Pinaghalong Bicol sa Bisaya. Supportahan ta ka. Salamat, Tabi, Gob. Ayan, Governor Noel Rosal ng Albay. Daming Bayan. Kinakabahan na raw si Kong Joey ngayon. Sino na bubuit sa'yo? Kasi nag-salim na ang person ng Lagman at saka Rosal. Rosal, dalawa na yan eh. May Lagman na, may Rosal pa. Ayan. Standby, Raymond at Paas. Ayan, kumusta ang kudita dyan sa Senado? Ha? Mukhang di naman na yata, wala nang mangyayari. Wala naman siguro lakay. Oo, ayan. Diyos me naman. Yan pa ba unahin nyo? Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang latest dyan sa Kongreso, ha? Ayan, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, ayan, yun daw mga kasong yung impeachment complaint sa kanya, ha? Ayan, sabi, welcome, bring it on. Oras, Sister L. It's 9:42. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Kantar yata. Kantar tayo lakay, kantar. Ayan. RH number 1. Hirap maging number 1, Boss Fred. Hi, Mr. Fred Elizalde, sir. Our chairman. Good morning, boss. Good morning, Merry boss. Christmas. Merry Christmas. Ayan, how are you, sir? Love you. Muama. At hirap na maging number 1, Mr. Junic daw, Attorney Reds, ha? Ang dami-daming commercial. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming. Ang tinatawag naming good problem po mahabigyan sa mga commercial stations. Alamin natin report mula sa Senado, Sister L. Ito naman, uniforme ng PLA na kumpiska mula sa mga undocumented nationals na naaresto ng Philippine Coast Guard dyan sa may Bataan. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng pagkabahala si Senador Risa Hontiveros dahil sa patuloy na panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Ito ay kasunod ng ibinulgar niyang pagkahuli ng 13 undocumented Chinese nationals nang in-inspection ng Philippine Coast Guard ang isang dredging vessel na MV Harvest 89 sa Maribeles, Bataan. Nangyari ito noong November 26 para tignan yung Master's Declaration of Safe Departure. Nung una ay ayaw daw silang paakyatin dahil maayos naman daw ang kalagayan ng mga ito, ngunit nagpumilit yung mga tao ng Philippine Coast Guard. Nung una, siyam yung nakita nilang mga Chinese nationals na undocumented bago nadagdagan ng 4 ket sa kabuuan ay 13 mga ito. Maliban sa ID ng mga ito at alien employment permit na ipinakita, ang nakaalarma sa kanila ay yung pagkatuklas ng uniforme ng People's Liberation Army o PLA ng China na nasa barko. Wala daw itong pinag-iba, Mayor at Elaine, doon sa mga uniforme ng mga PLA na nakukumpiska sa mga raid sa mga pogo. Ang kumpanyang nasa likod nitong dredging operation na ito ay ang China Harbor Engineer Company o CHEC na blacklisted ng Amerika noong 2020 at blacklisted din ng World Trade Organization. Narito ang bahagi ng privilege speech ni Senador Risa Hontiveros. Mas nakapagtataka, may nahanap na PLA uniform on board. Parang yung mga PLA uniform na nahanap sa mga pogo. Dredging operations conducted by Chinese vessels in our waters have long alarmed the communities on the affected coasts. Dredging does not merely reshape the seabed. It disrupts ecosystems, destroys marine habitats, and contributes to long-term ecological imbalance. Bahagi ng privilege speech ni Senador Risa Hontiveros. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Abay na check mabuti, baka may mga armas na rin dyan. Katakot naman yan, Senator Risa. Uniform na naman. Daming Bayan.
mamay, invade na tayo. Wala tayong kamalay-malay. Huwag naman sana lakay. Yung mga napapanood ko sa movie, yung magtataho, ano pala, undercover. Parang nung before World War II, yung mga Hapon, ayan, magbobote garapa, yung pala, mga opisyal ng Japanese Imperial Tapos Army. yung may mga tulak-tulak lakay ng kariton, tas ang laman pala, mga armas, di ba? Bakit parang paranoid yata tayo? Kaya sabi ni Kuya Bernie Hosana, pakibati mo naman aking misis sa birthday niya. Si Ateng Brenda Hosana. Brenda Hosana. Happy birthday po. Happy birthday. Naragsak nga panagkasangay Apo Hermana. At batiin ko rin nakatutok sa atin si Kaels Bartolome. And of course, ang kanyang kuya na si General ba to, si General Nick Bartolome Lakay. Ayan, good morning po. Nanonood sila sa atin, Lakay. Ayan, sabi ni Babet, ni Rona, totoo yan, Lakay. The best DOA Secretary, si Juan Flavier. Even he was the poorest of them all. Ayan. Report mo lang sa kamera. Ang VAT refunds para sa dayuhang turista, magpapalakas naman daw yan ng turismo at kalakalan ng lokal na produkto. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, makatutulong ng malaki sa paglago ng sektor ng turismo sa bansa at sa mga local products ang batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kay House Speaker Martin Romualdez ang naisabatas na VAT refund mechanism for non-resident tourists ay inaasahan ng pagtaas ng bilang ng mga turista na bumibisita sa bansa. Resulta nito ang pagtaas din ng mga binibining lokal na produkto na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ang VAT rate sa bansa ay 12% ng gross selling price. Binanggit pa ni Romualdez na ang mga bansang madalas bisitahin ng mga international tourists gaya ng Japan at Singapore ay nag-aalok ng VAT o tax refunds bilang insentibo sa mga bisita. May mga malalaking tindahan anya sa mga bansang ito na nagbibigay ng refunds sa VAT o local sales tax na dahilan kung bakit nahihikayat ang mga turista na bumisita. Sa ilalim ng VAT refund law, ang mga turista o non-resident foreign passport holders ay maaari mag-apply kung sila ay bibili ng mga produkto mula sa isang accredited store. Kung ang mga produkto ay dadalhin palabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagbili. At kung ang halaga ng mga produktong binili ay hindi naman bababa sa 3,000 pesos bawat transaksyon. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ng Milky Rigunan. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa Grand Lads of the Philippines. Ayan, most merciful Ariel Kayanan. Ayan, Kuyang Dado Melegrito at Kuyang Toby Purisima. Ayan, good morning. At syempre si Kuyang Totoy ng Grand Lads. Samantala, DSWD Secretary Rex Gatchalian lumipad. Hala? Nag-aladar na. Lumipad patungong Negros Occidental, mga tulong sa mga biktima ng pagsabog ng Mount Canlaon. Tiniyak. Napakabilis nito ni Secretary Lakay, no? Talagang opisyal. Yan ang maganda. In fairness talaga sa kanya, Lakay, automatic. Ayan, in fairness sa mga Gatchalian brothers, mabibilis ang mga ito, magagaling. Morning, Mayor Wes Gatchalian. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Maagang-maaga pa kanina, Mayor at Sister L ay dumating na sa Silay Airport sa Negros Occidental si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito'y para personal na pamunuan ng kalihim ang isinasagawang pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan at sitwasyon ng ating mga kababayan sa lungsod ng Bago, lungsod ng La Carlota at munisipalidad ng La Castellana. Itong mga lugar na matinding naapektuhan ng pagputok at patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Canlaon. Sa mga oras na ito ay patuloy na nagdilibot sa mga evacuation center si Secretary Gatchalian kasamang dalawang regional directors ng ahensya sa Region 6 at Region 7 na sina Regional Directors Arwin Rason at Shalane Marilocero. Nakipagpulong na rin nakikipagpulong na rin itong si Kalihim Gatchalian kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer at iba pang mga opisyal ng Bago City. Ito'y para matugunan sa mas mabilis na paraan ang relief operations para sa mga pamilyang apektado ng pagsabog ng bulkan. Sabi ng Kalihim, mayroong sapat na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa mga warehouses ng ahensya sa Western at Central Visayas Region. Sa inventory of stocks ng DSWD, bukod sa 1.4 milyong piso o 1.4 milyong pilang
ng family food packs. Mayroon ding naka-preposition na food and non-food items ang ahensya gaya ng kitchen kit, family kit, sleeping kit, hygiene kit at laminated sacks na handang ipamigay sa mga biktima. Nasa mahigit 99.8 milyong piso pa sa ngayon na halaga ng food and non-food items ang stocks ng DSWD sa Region 6 at Region 7. Sa ngayon, dahil sa ongoing pa ang meeting nitong si Secretary Gatchalian kay Negros Occidental Vice Governor Ferrer, kaya hindi pa matukoy kung gaano karaming pamilya at kung ilan na ang evacuation centers ang nailalatag mula nang sumabog ang Bulkang Kanlaon kahapon ng hapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Dumagat sa Manila. Samantala, International Human Rights Day 2024 Rally. Isasagawa naman daw ngayong araw sa ang lugaryan RH29. Boy Gonzales. Boy. Sister El Lacaideo, nag-convert sila itong iba't ibang agresibong grupo, mga militanteng grupo na galing pa sa progresibong grupo, hindi agresibo. Ikaw boy, masyado agresibo ka talaga. Progresibo. Para ka lang si Yorme. Okay, proceed. Nagmada sila, Lakay. Yung iba ng galing sa Tagalog, yung grupo ng karapatan. Nagmada sila mula dito sa Carpilla ng Katipunan, nagmada patungo, dumaan sila ng Jones Bridge, patungo na ng Liwasang Bonifacio. Dumating na sila rito at ang mabandang alas 11 ay magtutungo na sila sa paanan ng Medjola. At bilang sa mga dumating dito ng mga kilalang personalidad, sila Castro Ocampo, sila Perdi Gaite at ibang... May concert pa ha? Ayan, may concert pa dyan, boy. Lakay, programa nila rito, napoprograma muna. Yung entablado nila ay isang malaking truck na ginawa nila entablado. At matapos yung programa nila rito, magtutungo na sila sa Menjola. Sa Menjola, Lakay, kanina, dinaanan ko yon mga 10:30 ay sarado na yung mula Loyola patungo Menjola. Yung isang kalsada dahil sa ando na lahat yung napakaraming pulis para magantabay dito sa sinasagawang International Human Rights Day Rally na makisimula dito sa Liwasang Bonifacio patungo sa Menjola. Ang kanilang tema, ang Marcos, Sigilina Duterte, papanagutin. Ito ang kapanawagan nila sa sambayan ng Pilipino, itong grupo ng militante sa kanilang paglulusab ng International Human Rights Day. Medyo nasa loob lamang sila ng Liwasang Bonifacio. Hindi pa sila nakakasagapal. Pero sabi ng mga polis ay may mga grupo din na galing ng Espanya, UST, ang magsasabay-sabay, mag-converse para magtungo dyan sa area ng Menjola. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Christmas is just around the corner. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Merry Christmas! Merry Christmas! Susunod na Wonder Woman, Operation Tulong, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. 10:02. Ha? Pakiulit. 10:02. Bye-bye! This time check is brought to you by AC